Mga kapatid, muli tayong mag-aaral ng mga salita ng Diyos. Basahin natin ang paksa ng leksyong pag-aaralan natin ngayon. Ang mga talinghaga tungkol sa natatagong kayamanan at mamahaling perlas. Sa makatuwid, dalawang bagay ang pinapaksa ng leksyong ito, yung tungkol sa talinghaga, sa natatagong kayamanan, at yung talinghaga tungkol sa mamahaling perlas. Yan na tayo sa unang bilang. Anong isinasaad sa talinghaga ng Panginoong Hesukristo tungkol sa natatagong kayamanan? Ito sagot. Tulad ng kaharian ng langit, sa natatagong kayamanan sa bukid, na nasumpungan ng isang tao at muli niyang tinabunan. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong ipinasya ng lalaki na gawin sa bukid kung saan niya natagpuan ang natatagong kayamanan? Ito sagot. Sa kanyang kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na yaon. Sa makatwid, yung kaharian ng langit ay inihalin tulad sa natatagong kayamanan. Palibhasa ay mahalaga yon. Doon sa nakasumpong ng kayamanan, ano ginawa niya? Itinago niya. Samantalang naghahanap siya ng ipambibili, ay nakatago yung kayamanan. Nang maipagbili na niya ang lahat ng kanyang tinatangkilik, ano ginawa niya? Binili niya yung bukid na naroon nga yung natatagong kayamanan para mapasa kanya. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong isinasaad sa talinghaga tungkol sa mamahaling perlas? Basahin natin ang sagot. Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humahanap ng magagandang perlas. Yan tayo sa kasunod na bilang. Ano ang ipinasya ng mangangalakal nang makasumpong siya ng mamahaling perlas? Sagot, basahin natin, nang matagpuan niya ang isang mamahaling perlas ay umalis siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas. Ang pagkakahawig ng dalawang maikling talinghagang ito ay malinaw na nagtuturo ng isang mahalagang leksyon. Ano yung leksyon na yun? Ang kaharian ng langit ay walang kapantay sa kahalagahan. Kapwa nagsasaad ang dalawang talinghaga ng isang lalaki na ipinagbili ang lahat ng kanyang tinatangkilik upang matamo ang kaharian, ang natatagong kayamanan at ang mamahaling perlas ay kumakatawan sa Panginoong Hesukristo at sa kaligtasang iniaalok niya sa pamamagitan ng iglesyang itinayo niya. Natutuhan natin sa pagtuturo ng sugo ng Diyos sa mga huling araw na ang kawan o ang iglesia ni Kristo ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Nakasulat yan sa Lucas 12:32 at Gawa 20:28. Sa mga talinghagang ito, ang kayamanan ay kapwa nakatago. Ang hiwaga ng kaharian ng langit o ng kaharian ng Diyos ay nakatago sa mga nasa labas ng pagsusugo, kaya hindi nila naunawaan ang katotohanan tungkol sa kaharian ng Diyos. Subalit sa bunga ng pagsusugo ng Diyos na pinagpaunawaan ng Espiritu ng Diyos, naunawaan nila ang hiwaga ng kaharian ng langit. Tulad ng mga lalaki sa talinghaga, naunawaan nila ang dakilang kahalagahan nito. Lubos po tayong sumasampalataya na si kapatid na Felix Manalo. Ang sugo ng Diyos sa mga huling araw na ito, ang kinasangkapan ng Diyos upang maunawaan natin ang hiwaga ng kanyang kaharian. Yan tayo sa kasunod na bilang. Paano inilarawan ng Biblia
ang kaugnayan ng Panginoong Kristo sa iglesia na kanyang katawan? Ito sagot. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, datapwat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Ang pagiging isa o kaugnayan ng Panginoong Kristo at ng iglesia ayon sa binasa natin ay isang dakilang hiwaga na ipinaunawa ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pangangaral ng sugo sa mga huling araw. Sa paningin ng Diyos, ang Panginoong Kristo at ang kanyang iglesia ay hindi dalawa kundi isa lamang. Isang taong bago, si Kristo ang ulo, ang iglesia ang katawan. Nakasulat yan sa Efeso 2:15 at Colosas 1:18. Hindi mapaghihiwalay ang Panginoong Kristo at ang iglesia. Hindi maaaring maging kay Kristo ang sino man kung hindi muna siya magiging bahagi o kaanib sa katawan ng Panginoong Kristo o sa iglesia ni Kristo. Kung pinahahalagahan natin, kung mahalaga sa atin ang Panginoong Kristo, dapat din nating pahalagahan ang iglesia ni Kristo. Bakit? Sapagkat ang iglesia ang pinaghandugan ng Panginoong Kristo ng kanyang buhay. Ang iglesia ang tinubos ng ating Panginoong Kristo. Yan tayo sa kasunod na bilang. Alin ang ipinantubos ng Panginoong Kristo sa iglesia niya na walang katumbas na halaga? Basahin natin ang sagot. Alam ninyong tinubos kayo mula sa walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno. At ang ipinantubos sa inyo ay hindi mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo tulad sa korderong walang dungis at walang kapintasan. Alin ang ipinantubos ng Panginoong Kristo sa kanyang iglesia? Yung kanyang mahalagang dugo. Yung dugo ng Panginoong Kristo ay mas mahalaga pa kaysa sa pilak at ginto sapagkat ang pilak at ginto ay nasisira. Ang dugo ng Panginoong Kristo ay walang dungis at walang kapintasan sa paningin ng Diyos. Yan tayo sa kasunod na bilang. Aling iglesia ang tinubos o binili ng Panginoong Kristo sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo? Ito sagot. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Kaya kung paanong mahalaga ang dugo ni Kristo na pantubos, mahalaga rin ang iglesia na kanyang tinubos. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong dakilang biyayang nakalaan sa mga nasakop ng pantubos sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoong Kristo? Ito sagot. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. Kaya napakadakilang biyaya ang tinamo natin sa Diyos. Mula nang tayo'y maging kaanib sa iglesia. Mula nang tayo'y nasakop ng dugong pantubos ng Panginoong Kristo. Anong dakilang biyayang tinamo natin? Napawalang sala tayo. Lahat ng mga kasalanan natin nagawa, pinatawad nang tayo ay masakop ng dugo ng Panginoong Kristo. At dahil doon, ang sabi, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. Ang poot ng Diyos na tinutukoy ay ang araw ng paglipol, ang araw ng paghukom sa pagparito ng Panginoong Kristo. Tiyak tayong maliligtas doon. Yan tayo sa kasunod na bilang.
Ano pang dakilang biyayang nakalaan sa mga nahugasan o nalinis sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoong Kristo? Ito sagot. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nanggaling sa matinding kapighatian, nilinis nila at pinaputi ang kanilang damit sa dugo ng kordero o ng Panginoong Kristo. Yan ang dahilan kung bakit sila ay nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya sa templo araw at gabi. At ang nakaupo sa trono ang siyang kukupkup sa kanila. Hindi na sila magugutom ni mauuhaw man, hindi na rin sila mabibilad sa araw ni mapapaso ng anumang matinding init, sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastor nila. Siya ang gagabay sa kanila sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahiri ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Makakapiling nila ang Diyos at ang Panginoong Kristo sa kaharian ng langit at magtatamo sila ng walang hanggang buhay. Dahil dito, ingatan at pahalagahan natin ang ating pagka-iglesia ni Kristo ng higit kanino man o saan man. Huwag nating isusuko ni bibitiwan ang ating pagka-iglesia ni Kristo ano man ang mangyari. Tularan natin ang naging pagpapahalaga ni Apostol Pablo sa kanyang pagka-iglesia ni Kristo o sa kaugnayan niya sa Panginoong Kristo. Sinabi niya na subalit ang mga bagay na maaari ko sanang pakinabangan ay itinuring kong kalugihan dahil kay Kristo. Sa katunayan, ang lahat ng mga bagay ay itinuring kong kalugihan dahil sa hindi matatawarang halaga ng pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Dahil sa Kanya'y pinawalang halaga ko ang lahat ng bagay at itinuring kong basura upang makamtan ko si Kristo at ako'y matagpo ang nasa Kanya. Nakasulat yan sa Filipos 3:7 hanggang 9. Mga kapatid, bagamat hindi natin kayang bayaran ang ating kaligtasan, kahit ipagbili man natin ang lahat ng ating tinatangkilik, sa sandaling masumpungan natin ang ating Panginoong Kristo, magagawa nating itanggi ang lahat gaya ng ginawa ni Apostol Pablo. Hindi tayo mahahadlangan kahit ng mga bagay sa mundong ito, kahit sino man sa ginagawa nating paglilingkod sa Diyos sa loob ng Iglesia ni Kristo. Bago tayo manalangin, balikan natin ang paksa ng ating leksyon. Ang mga talinghaga tungkol sa natatagong kayamanan at mamahaling perlas. Tumayo kayo, tayo'y mananalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po. Pinaunawa mong muli sa amin ang kahalagahan ng aming pagka-iglesia ni Kristo. Sa pamamagitan ng mga aral mo na patuloy naming tinatanggap sa ganitong mga pagsamba, lalong nagliliwanag sa amin ang kahalagahan ng aming kahalalan bilang mga tinawag mo sa Iglesia ni Kristo sa mga huling araw na ito. Panginoon, pangako namin, iingatan namin ang aming kahalalan. Hindi namin ipagpapalit sa anuman o kanino man ang aming pagka-iglesia ni Kristo. Iingatan namin sa pamamagitan ng lubos na pagsunod sa lahat ng iyong mga kautusan na tinanggap namin sa iyong sugo at sa naunang namahala sa amin. Panginoon, hindi man kami karapat-dapat sa dami ng mga kasalanan at mga pagkukulang naming nagawa. Subalit pinaging dapat mo kami nang tawagin mo kami sa iglesia. Panginoon, inihandog mo ang Panginoong Hesukristo bilang manunubos namin, tagapanagot sa lahat naming mga kasalanan upang maging karapat-dapat kami sa pagtatamo ng kaligtasan.
Huwag mong aalisin sa amin ang biyayang ito, kundi maingatan namin habang kami ay nabubuhay. Panginoong Hesukristo, salamat sa lahat ng iyong pagsasakit alang-alang sa aming mga kaluluwa. Dahil sa iyo, pinaging dapat kami ng Ama, may karapatang kaming maglingkod, higit sa lahat magtamo ng kaligtasan. Huwag mo kaming iiwan kahit saglit, kundi patatagin mo pa ang aming pananampalataya, makasalubong kami sa iyo sa araw ng iyong pagbabalik. Ama, tumitiwala kami, pinakinggan mo ang aming panalangin, pinagpala mo ang mga anak namin, patatagin mo pa sila sa pananampalataya, kasama naming tapat na naglilingkod sa iyo. Lahat panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas.